Psalms chapter 95, verse 1. O come, let us sing unto the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before his presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto him with psalms. Inspiration. Between the lines of thousands of verses within the Bible, one may find the joy and exultation of celebrating the name of the Lord. Ours is not, as some might claim, a God of pure vengeance. He is as a father unto us, endowing us with the gift of light, love, and even laughter. David's Psalms particularly details this joy of celebration, recommending we sing our thanks and praises to our God in whatever manner we see fit. In David's time, literally singing was a popular activity, owing to how affordable it was. Whilst this method is still available to all, even the tone deaf, many more ways of praising his name is open to us today. Singing here need not be literal. What matters is the sentiment. Let's pray. Rejoice. Hosanna in the highest, my pure and almighty God. Praise be your name, and blessed be my soul for trusting in your salvation. For you are my rock, my light, my Alpha and Omega. Praise be your name in the most sacred of psalms. Praise be your name in the highest of thrones in heaven. With love and joy I rejoice with David, O Lord, hear my hymn. Hosanna in the highest. Amen. Salmo Kabanata 95 talata 1. Halikayo, tayo'y umawit ng may kagalakan sa Panginoon. Ipahayag natin ng may kasayahan ang ating kaligtasan mula sa bato ng ating buhay. Lumapit tayo sa kanyang presensya na may pasasalamat at umawit tayo ng papuri sa kanya sa pamamagitan ng mga salmo. Inspirasyon. Sa bawat talata ng banal na kasulatan, matatagpuan natin ang kagalakan at tagumpay sa pagpupuri sa pangalan ng Panginoon. Ang ating Diyos ay hindi lamang Diyos ng kaparusahan, kundi siya rin ay mapagmahal na Ama, nagkakaloob sa atin ng liwanag, pagbrug, and marine ng basayahan. Sa mga salmo ni David, makikita ang galak at selebrasyon ng papuri sa Diyos, at tayo'y inaanyayahan na ipahayag ang ating pasasalamat sa paraang bukal sa ating puso. Noong panahon ni David, ang pag-awit ay karaniwang paraan ng pagsamba. Dahil ito'y libre at abot kaya, hanggang ngayon, ang awit ay nananatiling makapangyarihang paraan ng pagpupuri, kahit pa wala sa tono. Ngunit sa panahong ito, marami ng ibang paraan ng pagpupuri sa Kanya, hindi kailangang literal na awit. Ang mahalaga ay ang taos-pusong damdamin ng pasasalamat. Manalangin tayo. Magalak, hosana sa kaitaasan, o aking dalisay at makapangyarihang Diyos. Purihin ang iyong pangalan at pagpalain ang aking kaluluwa sa pagtitiwala sa iyong kaligtasan. Ikaw ang aking bato, aking ilaw, aking simula at wakas. Purihin ang iyong pangalan sa pinakabanal na mga salmo. Purihin ka sa pinakamatayog na trono sa langit. Sa pag-ibig at kagalakan ay nakikiisa ako kay David sa pagpupuri sa iyo. O Panginoon, pakinggan mo ang aking awit. Hosana sa kaitasan. Amen.